Araw ho ng Biyernes ngayon, kaya isa sa mga pinakaaabangan ng ating mga kababayan ng presensya nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa saganang mamamayan. Ako kasi nakakahalata na ako ha. Napaghahalata na itong mga mainstream media na to. Di nyo ho ba napansin? Talagang puspusan ho ang panggigiba nila dito kay Senator Rodante Marcoleta. Kaliwat kanan yung mga bumabanat sa kanya. Ano ang mga posibleng kadahilanan? Ang ating hong nakikita dito mga kababayan, kasi yung mga maiinit na pangalan ngayon sa mundo ng politika na nakikita ng ating mga kababayan na posibleng makatandem nitong si VP Sara sa 2028 presidential election. Sila hong binabanatan ho ngayon sa mainstream media. Sino yung mga yan? Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, Christopher Bongo, Senator Bato de la Rosa. Hindi nyo ba napansin? Na talagang yung pag-atake dito sa mga individual na to, kung ano ang intensity ng pag-atake dito kay VP Sara ng mainstream media at ng mga politiko na kaalyado ni Marcos Jr., ganun din ho katindi ang pag-atake dito sa mga vice presidential material kung tawagin natin dito sa PH Update. Isa lang ho ibig sabihin yan. Hindi lang ho sila, hindi lang ho sila makontento sa pagbanat dito kay VP Sara. Pati yung mga potensyal na makatandem ni VP Sara ngayong mga panahon na to, ginigibanan nila. Kaya naman, kailangan mapanood dito ng ating mga kababayan. Pero bago yan sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, andyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Papasadaan lang ho natin na mabilisan. Yan na nga ba sinasabi natin. Sa tingin ho natin dito sa isa na to, magtatanda na itong si Tuta Soto. Hindi yung pagka naglabas ng desisyon ng Korte Suprema, ura-urada, naglalabas siya ng kanyang mga punto de vista. May separation of power. Rinirespeto kayo ng Korte Suprema, hindi kayo pinakikialaman. Kaya pag naglabas ng desisyon ng Korte Suprema, mapapabor o hindi pabor sa inyo, wag kayong magbibida-bida. Lalo na pa, ikaw ang Senate President, di ba? Just in, kay ano ito, Dertas, led by Attorney Ferdinand Topacio, have filed a petition for indirect contempt against Senate President Tito Soto over his remark criticizing the Supreme Court ruling that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Di ba? Napapanahon na yan. Attorney Ferdinand Topacio, isang umaatikabong palakpakan para sa iyo at isang matinding saludo galing kay PH Update. Kasama pa ho nila dyan sa larawan na yan itong si Miss Cathy Binag, itong si Attorney Harold Respicio, at itong si Jing Paras. Talagang sanib pwersa ho yung mga abogado na kung saan talagang pinaglalaban ng tama ngayong mga panahon na to, nagsabay-sabay na nagpunta dyan sa Korte Suprema para mag-file ng petisyon laban dito kay Tuta Soto. Sana naman matuto na itong si Tuta Soto na hindi pagka naglabas ng desisyon ng Korte Suprema, kagyat daig pa niya yung pusang hindi mapatay. Di ba? Kailangan makapagsalita siya, kailangan makadaldal siya, kailangan maibigay niya ang kanyang mga punto de vista sa social media. Eto na ho, re-recta ho tayo syempre. Araw ng linggo, kaya naman saganang mamamayan dyan sa Net25. Palakpakan. Pasok, Sendante. Ayan dyan sa Kalayaan Island Group. Aha. Sapagkat sa hapong ito'y gusto naming ipaliwanag sa inyo ang mga bagay-bagay na ipinipilit po nilang ipinupukol sa akin. Ngunit lahat po ng ito ay kagagawan ng mga tao na gusto lang magpasikat. Correct. At maaaring akala niya'y nagagawa niya ang mabuti sa kanyang mga kababayan sa pamagitan ng paggawa ng mga ito. Ayan, yan muna, Nelson. Sige po. Bago po natin puntahan yung tungkol sa Kalayaan Group, ay kumustahin ko muna dahil ito ang mainit na pinag-usapan nitong nakaraang mga araw, these weekdays. Ay ito pong debate ninyo ni retired Justice Antonio Carpio. Ang alok nyo ay magdebate tungkol sa West Philippine Sea. J. Tariela, yung Professor Batumbacal, pero yung dalawa ata ay tumanggi na magdebate dahil hindi naman daw dapat pinagdedebatehan ang tungkol sa teritoryo ng Pilipinas, lalo na yung West Philippine Sea.
Pero si retired Justice Antonio Carpio, ang sabi niya, kumana siya. debate ba? Di sige, magdebate tayo. Etong dalawa, ang ating pag-usapan, dalawang tema. Sen, ano ang tugon po ninyo dito? Hindi, unang-una, ikinatuwa ko naman yung pagtanggap niya doon sa aking proposal. Actually, debate nga lang ang nagamit ko. Pero sinabi ko, friendly debate. Apo, friendly debate. Ang gusto ko nga sabihin sana, parang free-willing discussion ng isang namumuong suliranin Aha. sa ating lipunan. Kasi ang pinagmumulan nito ay sari-saring mga fabricated na pinagsama-sama. Mamaya ipakikita natin para linawin natin ang lahat ng ito. Apo. Sabi ko nga sa'yo, ikinatuwa ko ito. Ngunit nagkaroon lang ako ng konting reservation doon sa kanyang pagtanggap dahil gusto niyang limitahin yung pinaka-area ng pag-uusapan. Aha. Nilinya na niya, sinabi ko raw na there is no such thing as West Philippine Sea. Hindi naman niya kasi binalikan yung mga pangyayari kung bakit nabanggit ko yung ganong klaseng pananalita. Na noon, totoo, no, sa isa sa mga pagdinig namin sa House of Representatives, may kinalaman doon sa mga vloggers. Apo. Dahil sa kakulangan ng mga maraming mga impormasyon, lalong-lalo na ako sa South China Sea, na kung tawagin yung ibang panig nga nito, yung West Philippine Sea. Nasabi ko nga, sa totoo lang, if we take into account the international community, Yes. there is no such thing as West Philippine Sea. Pinipilit kong ipaliwanag na para tanggapin na magkaroon tayo ng West Philippine Sea, marami tayong mga steps na gagawin. Idodrawing natin yan, gagawan natin ng chart na mga kasamang coordinates, at yan i-deposit natin sa United Nations at sa mga relevant international organizations. Opo. Dahil kailangan yon upang mabigyan natin ng pagkakataon ng iba't ibang mga bansa, makita nila, kasi ang pangkaraniwang ginagawa, yung iba, aaksipin nila yung ating proposal, yung ating mapa, yung ating submission. Pero yung iba, kukwestiyonin nila, re-rejectin nila. Lalong-lalo na pa nga, dito sa panig ng ating karagatan nga, ang daming mga claimants eh. Opo. Nandyan ang Vietnam, nandyan ang Malaysia, nandyan ang China, nandyan ang Taiwan. Ito mga ito eh. Kaya kailangan, sabi ko, kung magdo-drawing tayo, kasangkot ang international community. Kasi gagawa tayo ng ating national law, hindi natin isasaalang-alang ang international law. Hindi naman ganun. Kasi parte tayo ng international community, ngunit umiiral na international order, legal order, i-rationalize natin, i-harmonize natin yung ating national law na hindi babangga doon sa namamayaning pandaigdigang mga regulasyon. Yun lang sinabi ko. Pagkatapos, pagdidibatihin namin na sinabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea. So, hindi ka, paano yung mapapaliwanag yung gano'n? Pagkatapos, sinabi ko raw na ang KIG is not part of the Philippine territory. Kailan ko naman sinabi yun? So, sabi ko, para maglinaw ito, pwede mo wag na kayong maglagay ng mga kondisyones. Kasi unang-una, hindi ko naman sinabi na Formal debate. Parang hindi ko naman sinabi na ang KIG ay hindi parte ng ating teritoryo. Pinag-uusapan lang natin kung paano natin iguguhit, ido-drawing yung saganang hangganan ng ating West Philippine Sea. So habang tinatanong ko ito, kagaya ng dinidiscuss natin, hindi ko malaman kung bakit pinipilit nilang pro-China. Ako, wala naman akong sinasabing ito ay sa China, ito isa atin. Ito, wala. Sinasabi ko lang, pag-usapan nga natin, hanggang saan ba yung hangganan? Ano? Meron na ba tayong mapa at meron na ba tayong coordinates? At ito ba'y na-deposit na natin? Kasi kailangan yan. Ito naman ang regulasyon. Ba't pa ayaw ninyo na pag-usapan natin para sa ganun malaman ng tao, ano ba talagang pinagmulan nito? Kaya naisip ko tuloy na para liwanagin natin, akalain mo, ito, gumawa mamaya siguro sa bandang huli para ganap maintindihan ng ating mga kababayan. Ipakikita ko yung aming mga
pagdinig. Ito, ang pagdinig na ito naganap doon sa Commission on Appointments na kung saan nakaharap yung 34 na opisyal ng ating armed forces. Doon ay makikita ninyo, nagtatanong ako, sumasagot yun, pero si Senador Ping Lacson, in-splice niya, kung ano yung tanong ko, yung sagot na ano, iba yung ilalagay niya parang isinagot. Parang Ibang klase talaga tong si Ping Lacson. Baka gusto pa niyan tumakbo ng pagka-vice president, Sen. Nakikita na niyan, hindi kanya tatalunin sa 2020. edit. I-edit niya, halimbawa, ang tanong ko, ganito, yung sagot, hindi yun ang kukunin niya, kung hindi yung sinagot niya sa ibang panig ng aking pagtatanong. At saka niya ngayon sasabihin, halimbawa, bibigyan ko na kayo ng parang pinaka-gist. Tinatanong ko yung kapitan na nagre-represent nung 34 na opisyal. Alam mo ba ako na yung halimbawa yung 4 na occupied territories natin sa KIG ay lampas sa ating exclusive economic zone. Hindi niya masagot yun. Ibig ko sabihin, hindi niya alam. Nasa loob po. Hindi sinabi ko, Kapitan, maging honest ka lang sapagkat ako, I will not take it against you. Sinabi ko nga sa'yo na ako'y naniniwala na lahat kayong ngayon na nandito sa harap namin ay kailangan kayong makonfirma sa araw na ito. Kung hindi mo alam, sabihin mo lang. Kasi ang totoo, nasa labas talaga sila. Tapos tinatanong ko, kaya ko nasabi yun, kaya kita tinatanong dahil nga ako sa napakahirap talaga yung kung paano natin lalagyan ng hangganan yung West Philippine Sea base sa mga batas nating ginawa. Kasi ano. Sabi niya, basta hindi niya masagot eh. Sabi ko, napakahirap. Sabi ko, di sinabi ko yung mga obstacles, ano? Yung mga legal obstacles, galing na rin dun sa mga artikulo ng UNCLOS. At yung iba pa nga, ay galing na rin dun mismo sa award. Yes. So sabi ko talagang imposible. Alam mo, Kapitan, para magawa mo yan, you will give up. Para madali. Para madali ang gawain mo, you will have to give up the KIG. Parang ganun. Or yung ibang features na ating inoccupy. So yung pinag-uusapan dito is a theoretical scenario. Kasi nga mahirap hindi lang mahirap gawin, imposible na gagawin dahil nga ang daming obstacles. Isa na doon, sabi ko, ma-appropriate mo yung high seas na ipinagbabawal ng Article 89 ng UNCLOS. Doon pa lang, barado ka na. Babara ka sa Article 7, babara ka pa sa Article 47. So talaga kung hindi ko maisip kung paano mo gagawin. Para madali, i-give up mo siguro. Parang ganon. So, I am not advocating to give it up, but I am only trying to reinforce the argument na mahirap talagang gawin. Di ba? So, parang sa logic kasi, tinatawag namin yan na partial contraposition. So, kung hindi nila maintindihan yun, nasa kanila yun. Ano? Ngayon, nagtanong uli ako sa kanya, sabi ko, doon sa isa ka akong statement ng DFA, pagka ginagawa mo itong mga bagay nito, halimbawa, yung ginawa ni Tariela, meron kang diplomatic gain eh. O meron kang interest na maaring mag-gain mo eh. So, tinan ko, sa ginawa ni Tariela, what do you think is the economic or diplomatic gain na napunta sa ating bansa? Doon niya sinagot na, kasi hindi niya masagot yun. Sir, sabi niya, we will fight for what is legally ours. Doon niya, okay. So, itong salitaan na to, in-splice ni Senator Ping, makikita ko sa inyo mamaya, doon sa sinabi kong, you have to give up. You have to give up the KIG. Tapos idinugtong niya yung sagot na we will fight for whatever is. Na para bang yun ang sinagot niya sa akin. Na hindi mo dapat i-give up ito. Parang gano'n. At pagkatapos, isinama niya yung kanyang sariling conversation doon
I congratulate you for standing up to the questioning of Senator Marcoleta. Napaka-cool. Tapos ipinakita niya yung mga reels, mga stills, yung ano nung siya nangangampanya ng 2022, nandun pala sa Sakalayan group na nakaano siya. So ano ba anong intention para bakit hindi po ang tunay na pangyayari ang ipakita natin sa tao? Bakit parang merong panlilin lang? Hindi parang panlilin lang talaga yun. Totoo po yun, inedit Inedit niya para makapanlil lang siya. Para masiraan niya ako na talagang sinabi kong i-give up mo yan at sinagot ako ng kapitan, we will fight for what is ours. Tapos kinongratulate niya yung kapitan na matapang siyang sumagot. Para Grabe ang kapal ng mukha nitong si Pinky, no? Kapal ng mukha. Ano yan? Gawain pa ba ng isang matinong senador yan? Ba't di pa kasi palitan niya mga yan? Ikaw pro tempore dyan? Ikaw maging Vice Senate President? Pambihira. lumalabas siya ang bida. Pagkatapos nagbida-bida siya ngayon, makikita mo doon sa mga reels na yon, nakalagay ping Siya yung gumawa. Sa Facebook yata niya in-upload pa yun. Pero nakalimutan niya, Nelson. Alam mo, sa Philippine Military Academy, PMA nga po si Senador. alam naman natin yun. Hindi naman niya ikakaila yun. Alam ko sa Philippine Military Academy, Nelson, ang isang kadete ay ginagabayan ng dalawang pamantayan na inilagay bilang isang tanong. Dalawang tanong yun actually. Sabi niya sa'yo, tanong niya sa'yo, do I intend to deceive? Pangalawa, May intensyon ba akong meron ba akong intensyon na mandila? mandaya? Mandaya. Yung pangalawa, do I intend to gain undue advantage? So, intensyon ko ba na May pakinabang. makapanggulang ako at magkaroon ng pakinabang? Magulangan kita na may pakinabang. Tapos sabi, ito yung pamantayan. If you can answer no to both, Okay. Sa dalawa, natanong. then you are doing the honorable thing. Ayun. So, ibig sabihin, kailangan wala kang intensyong mandilang. At pangalawa, kailangan wala ka ring intensyon na kaya mo gagawin yun ay para makapanlamang ka sa kapwa mo. Manlalamang ka nga, magkakaroon ka pa ng advantage. Meron ka pang sukli, ayang ibig sabihin. So, kung ang tanong, kung nasagot mo ng no ito, honorable ka. Paano niyan sasagutin ng no ito? Halimbawa, yung in-splice, ito yung tanong, yung sagot ay... Actually, hindi nga tanong yun Hindi nga tanong yun sa tinatanong ko nga siya ngayon. Tapos idinugtong dun sa kabila. Tatanungin natin siya ngayon, do you intend to deceive? Sasabihin niya, no? Ay, nanlin lang ka na pinagsama mo ikaw ang gumawa Sana man lang kung ibang tao, hindi niya alam, na ipagkamali niya, ginawa pala niya nito. At saka siya na, okay lang. Pero sa kanya nagmula At saka nandun siya nung nangyari yan Ibig sabihin, alam niyang hindi yun nandun siya. Hindi yun ang message. Hindi yun ang message. Alam niya. Ang kapalo ng mukha nitong si Ping Lacson, di ba? Wala na sa hulog yung ganun. Hindi naman sinabi ng colleague mo pa, anak ng toka, siyendante. Paano kayo sa bagay, di talaga kayo pagtatanggol ng mga sisiraan pa kayo ng mga walang yan. Na theoretical scenario ang sinasabi ko, it's partial contraposition. Para ba sinabi ko nga Nelson, ikaw naman, sinabi ko nga sa iyo na huwag mong kakainin yan. Malalasong ka dyan. Pero kung gusto mong magpakamatay, kainin mo. So hindi mo naman sinasabi na-advocate ba kung bang kainin mo yan para mamatay ka? Sinasabi niyo lang sa akin kung gaano kasama yun. Sinasabi ko lang para warningan kita ng doble-doble na huwag mong gagawin yan. Kapag ginawa ko, ganun mangyayari talaga. O hindi ba niya naintindihan yun? Do I intend to gain undue advantage? Siguro. Sapagkat nakikita mo siguro na kapag nasiraan mo, baka sumikat ka. At saka nilagay niya yung statement niya sa bandang huli. Mamaya, ipakikita natin yun. Hindi, mamaya kasi may di-discuss lang ako. Okay. Mamaya pa. Kasi ang sabi ko kay Direk, unahin muna natin yung unang-una. Baka malito siya Okay, sige po. Kasi sinasabi ko nga, nasaan ba ang hangganan ng
West Philippine Sea. Sa bagay, Sen, bago mo sabihin yan, ito ngayon ang viral na pinag-uusapan, yung mapa ng West Philippine Sea, dahil si retired Justice Antonio Carpio, sa isang statement, sinabi niya, there's no need to announce coordinate of outer limits of EEC. Na sinagot naman nung maraming mga eksperto, ang sabi niya, mali ka dyan. Dahil dapat alam mo ang boundary, yung limit, kung hindi, lalagpas ka nga dun sa mga neighbor natin na meron ding teritoryo. So magkakagulo kung susundin natin itong gusto mangyari ni Justice Carpio. Tama. Kaya nga, pinipilit kong linawin yon. Opo. Ayaw kong mailigaw, ayaw kong mapaglalalangan o madaya ang ating mga kababayan. Hindi ba maganda kung linawin natin kung hanggang saan ang hangganan? Kasi marami nagsasabi, atin ito, West Philippine Sea. Yan. Hindi mo ba nakita? May mga digital billboard dyan sa EDSA? Marami, O isa sa amin, sa Senado, ang naglagay. Sabi niya, West Philippine Sea, Atin atin ito. ito. Napakamahal ng mga digital advertisements na yun, Nelson. Kaya, sa pagtatanong ko na yun, bakit mo ako babansagan na traidor? Meron ba ako sinasabing ka-traidor-traidor doon? Hindi mo sinabi sa China ang West Philippine. Wala naman ako sinasabi. Sinasabi ko lang, linawin natin. Oo. Kasi, tingnan mo Nelson, Opo. kung tayo lang, alam mo ba, nandito tayo sa studio. Atin ito. Ay, alam naman natin lahat ito. Kasi may mga... Sino bang kukontra dito? Wala kukontra. Okay. Ngunit kapag ang pinag-uusapan, ito karagatan, Dagat. na disputed pa ng napakaraming bansa, Oo. paano tayo haharap sa International Tribunal pagdating ng araw? Amin ito. Yun ang sasabihin na natin Aha. Kasangkot na sila. Hindi, amin ito. Katunayan nyo, sabi nila. At saka, Sen, ito mahirap talaga. Dito sabi mo, sa studio, atin ito, kita mo kasi yung boundary. Tayo, alam natin. Oo. Tayo kasi domestic. Tayo. Ngayon, pagdating sa labas, Aha. Pagdating sa dagat, lalo na. sa dagat, Pag sinabi mo- karap na natin ang maraming mga nangaagin. Hindi lang naman tayo ang claimants Marami tayong claimants. Vietnam, China, Malaysia, Taiwan. Di ba? Oo. Okay. Kaya ako tinatanong hanggang saan. Ngayon, para tayo ay magkaroon na ng ganap na pagkaunawa, Ayan na. kinuha ko na mismo yung volume 2. Ito yung annex ng ating Philippine Memorial. Ito yung Okay. petisyon na isinabmit natin sa tribunal noong 2022. May kinalaman nung makuha sa atin yung Baho de Masinloc. Ang volume 2 ay tinawag na Atlas of Relevant Features. Doon ay nakadrawing ang sige, pakita natin yung pwede natin ipakita yung isang slide direct. Ayan, yan po yung ating yan po yung volume 2 ng memorial. Makikita po ninyo diyan na yan ay kaso ng gobyernong Pilipino at ang China, yung arbitration. Oh. So tayo ang nag-submit nito. Oo, sa bandang kanan yan, makikita mo pa yung may bandang kanan yan direct. Makikita natin yung contents. Ayan ang content niya. Aha. Diyan nakalagay, gusto ko lang ipakita, ganyang kalawak yung volume 2. Dami. Oo. Yan ang volume 2. Ngayon, ipakita natin yung susunod na Larawan. Ayan. larawan, Oo. picture. Ayan. So West Philippine Sea. Yang puti, tingnan ninyong mabuti. Yang puti, nilagyan nila ng markang West Philippine Sea. Okay. Makikita ninyo sa bandang asul, yan po yung tinatawag na high seas. Ang high seas ay bahagi ng karagatan na wala pong may-ari. Ito rin yung international water kung tawagin. Oh, yan ang international waters na kung tawagin ay high High seas. seas, Makikita nyo merong pula na tinuturo yung Tito Island. Tito Island. Ang Tito Island is Pag-asa sa Pag-asa atin. Island, okay. Occupied natin yan. Opo. Sa ngayon, sa distansyang sinukat mismo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, 227 nautical miles away from the baseline, sa ating archipelagic baseline. Itong Tito, itong Oo, Pag-asa. kaya nga lagpas sa ating 200 nautical miles EEZ. Oo. Oo. So nasa labas po siya. Nasa labas, pati Okay. yung parola na kung tawagin ay
Northeast K, 240 naman yon. Aha. Nautical miles away from the baseline. Aha. Yung kota, kung tawagin ay Lawita, 207 naman. Yung Panata, ito yung Lankiam K, 203. So makikita mo, Lagpas lahat. lagpas lahat, pero gusto kong malaman nyo, hindi po akong gumawa niyan. Itong Ang mapa gobyerno ito. ang gumawa. Sila po ang sumukat dyan, yan po yung distansya. Ang gusto ko lang mapansin po ninyo, bakit, nawala yung mapa. Bakit po Balik mapa. hindi Ay, nila teka. sinama yung mga features na occupied natin? Yung KIG. Yung KIG, kasi po may mga Ayan ang features dyan pinapakitang mapa na eh, tayo yun. po yung nag-occupy. Aha. Okay? Tayo nag-occupy. Malinaw na malinaw po na hindi nila sinali. Okay. Eh bakit na... At hindi sinali. Ako po ba ang gumawa niyan? Hindi po. Oo. Ang ating gobyerno ang nag-submit yan sa tribunal. Nung i-submit niyan, kasama po si Justice Carpio, katulong si Attorney Batong Bakal. Silang dalawang may pakana nito? Sila, alam nila yan. kasama sila? Kasama sila sa team eh. Bakit nila alam? Ngayon, bakit po ako ang sinisisi nila Oo. na traidor, samantalang sa mapa na yan, sila mismo ang hindi nagsama sa Calayan Island Group? Ayan po, malinaw yun. Kasi kung akong gagawa ng mapa, isasama ko po yun. Hindi, sabi nyo nga, labas sila sa EEC. Paano mo isasama? Ay, may ako nagagawa ko. Kaya nga ilalaban ko nga eh. Ilalaban niya. Ibinodrawing ko nga yung Dahil inilalaban mo nga yung teritoryo. Kaya nga sasabihin ko siguro, kung magkakatapos-tapos kami, itong isang puti na to kako, Opo. West Philippine Sea 1. Okay. Yun namang isang Nasa loob. Yun namang medyo kako ganito, lalagyan ko ng ano West Philippine Sea 2. Ayun. Para sa ganun masakop ko. Kakatulungin ko yung number. Tulungan mo ako dito, ilaban natin. Sino po ang unang nag-alis sa Calayan Island Group sa mapa ng West Philippine Sea? Sila po. Tapos Pagkat- may ipipilit nila dapat kasama. Sino po ang traidor? Oo nga, ano. Yan po yung gawa nila eh. Kaya po mga kababayan na kayo pong nakikinig, lalo na po yung kababayan natin sa Calayan Island Group, huwag po kayong maniniwala sa kanilang mga ibinebenta sa inyo na ako po ang nagsasabi. Sila po ang una. Yan po. Yan po ay makikita ninyo sa volume 2 na kung tawagin nga ay Atlas of Relevant Features. O yan, malinaw. Malinaw oh. Paano mo sasabihin ngayon si Marcoleta kanya traidor, inaalis niya, igiba pang ano. Doon nila ako pinipilit Oo. Samantalang sila po ang una. Ayan po napakalinaw niya, no? Sila po ang naglagay West Philippine Sea. Kitang-kita niyo po. Pero hindi nila sinaklaw yung mga features na ngayon po ay pag-aari natin talaga sapagkat okupado po natin yung mga yan. Yan. Ipakita niyo yung susunod na mapa na gusto kong gawin sana. Na yun sana ang maging Yan. West Philippine Sea. Kaya yan ang gagawin ko. Kumbaga parang ano na yan, meron na tayong bakod sa ano natin, ng ari-arian natin, di ba? Sinaklaw ko ngayon. Kaya yung blue. Yung mga to. Aha. oh. Sa west, ayan ang mapa ng Pilipinas, yung kulay, yung puti. kulay yellow. Kulay yellow. Tapos yung puti. Yung puti, yan ang internal sea. Internal sea. Yung Yung blue. nasa kaliwa niya, western side, yan ngayon ang West Philippine Sea, pero sinama ko. Mapapalaki ba natin dito? Ipalakihin mo nga yan. I-zoom mo ng kaunti. So ito ang... Dapat dapat ganito yung isinabit dapat nila? ganyan ang ginawa nila. Ito tong spratlys na sa baba. Oo nga, ano. Kasi makikita mo dyan, masasama pa yung mga malalayo talagang features. Pero kasi dahil meron silang territorial sea, Oo. pipilitin ko ang NAMRIA, humanap ka ng malilit na bato para maidugtong natin talaga yan. Oo. Di ba sen bawal nga ito dun sa 2016 arbitral ruling na Ilalaban ko nga kasi ito nga, nasakop na natin ang high seas, Nelson. Okay. Bakit? Ito itatanong ko sa kanila. Oo. Doon sa kaso ng United Kingdom at saka yung Mauritius, Oo. in-enclose nila yung Chagos Archipelago. Nakakuha sila sa high seas. Aha. Kaya kailangan nilang i-deposit eh. So ilalaban mo lang talaga. Pagkatapos mayroon pang isa. Yung Brazil. Yung St. Peter at saka St. Paul, in-enclose niya.
nakakuha sa uli sa high seas. Kagaya ng gagawin natin, makakakuha tayo eh. Oo. Ngayon, hanggang ngayon wala pang nag-o-object sa ginawa ng Mauritius at saka ng United Kingdom at saka sa ginawa ng Brazil. Ang problema, Sen, nag-submit na sila nung hindi kasama yung kay IG. Anong epekto nun? Hindi yun nag-submit kasi sila, mali nga eh. Oo. May Ngayon, ano ba yun? May epekto ba yun sa batas yun na ito na sinabit mo tapos yung doktrina ng estoppel. anong ibig sabihin nun? Ginawa mo na ito eh. Niloloko mo ba kami? Ito yung ginawa, tapos papalitan mo. Yun ang sinasabi ko. Ibig sabihin, Sen, yung ginawa nilang mapa ni na Carpio at ni Batong Bakal. Hindi mo sinasabing silang gumawa. Ibig sabihin, yung Kasama sinabit sila nila, nung isubmit nila ito. nagpahina sa ating claim. Siguro. Bakit? Yun nga yung isang mapa, hindi yan. Yung mapang yan ang gusto ko sanang isinabit nila. So dapat nung nakita nila yung isasubmit ito, tinutulan dapat nila yon gaya ng pagtutol nila sa inyo ngayon. Sana. Tingnan mo. Yung mga sinasabi ko sa yung nagtangka na kumuha ng parte ng high seas, wala pang nag-object hanggang ngayon. Maski ang Amerika, hindi nag-object. Ganun ba? Oo. So dito, kung may mag-object man, at least bigyan ng pag-uusapan. So ang tinatanong ko ngayon, sino ba? Sino ang traidor? Sino ang traidor? Eh, Sino ang traidor? Kailangan ng ano yun eh, di ba? Kailangan na talagang magkaalaman eh. Kasi kung ano-ano ng mga paninira ang binabato nila dito kay Senator Rodante Marcoleta, matindi yung paninira ang ginagawa nila ngayong mga panahon na to. Kaya kailangan magkaalaman na eh. yan po, napatunay. Balik nyo yung, yung unang mapa. Balik nyo yung unang mapa. Oo. Ayan. Malinaw na malinaw po dyan. Silang nag-drawing ng West Philippine Sea. Hindi po nila sinama Ang KIG. yung Kalayaan Island Group. Kaya po kayo mga nakatira dyan, alam na po ninyo kung sino ang traidor dyan. Mamaya i-discuss natin yung una kong diniscuss, bakit nila ginagawa ito? Bakit sa akin nila pinupukol ito? Mamaya ikukwento natin. Sige po, Sen, mag-break lang tayo ha, pero ito po muna. Excited na ako dun sa ikukwento ni Senator Rodante Marcoleta. Punta na ho tayo kagad dun. Ayun, nandito si Sir Jen. Maganda pagsalansan. Kompletong tropa, kompleto. Sir Jen, salansanin mo na maayos. Saan na tayo? Doon tayo sa punto ng coordinates. Yes. May nagsasabi kasi hindi na kailangan yan. Ayun nga, Yun na nga po. para maging malinaw kung ano talagang sinasabi, doon tayo sa eksaktong sinabi. Oo. Ang sabi po nakita ko ito ilang araw na at maraming nag-share nito na mga supporter ng konseptong ito ha. Ang sabi dito, the rights of a coastal state over its continental shelf exist ipso facto and ab initio by virtue of its sovereignty over the land. The territorial sea and the continental shelf where the exclusive economic zone and extended continental shelf are found are considered integral natural extension of the coastal land territory. This is expressed in the international law principle of the land dominates the sea. A coastal state has an inherent rights to its continental shelf without need of any formality, announcement, proclamation, or occupation. There is therefore no need to proclaim the coordinates of the outer limits of a coastal states. Sino nagsabi niyan? Justice Antonio Carpio. Ulitin mo nga kung sino nagsabi. Retired Justice Antonio Carpio. Yun ang principle. Okay. International principle. In an ideal world, tama naman yun eh. Pero, ideal ba yung mundo natin, Nelson? Lalo na dito sa Pilipinas, yung pinag-uusapan. Exclusive economic zone at saka yung ating continental shelf. 200 nautical miles away from the baseline. Opo. Okay? Ilan ang nag-overlap na water system dyan? Naku po. Isa-isayin natin. Sa bandang norte, meron tayong problema, nag-overlap nasa Taiwan at saka China Yan. because of the Pratas Island. Okay? Bandang norte pa rin, nagkakaroon ng overlap ang ating Philippine Sea at saka yung Basi Channel. Ito ay problema natin sa Japan at saka sa Palau. Baba tayo sa south. May problema tayo
dahil sa Sabak Lane. Yan. So nag-overlap ang ating Aha. EEC. Sabah, Malaysia. Oh. Meron pa sa Indonesia. May konting dispute. Nagkukulay ang ating Celebes Sea at saka yung Sulu Sea. Ideal ba yun? Kaya nga ang sinabi ng UNCLOS, kung pakikinggan mo, sino na? Retired Justice. Si retired Justice, okay? Oh. Eh di huwag na natin pakinggan yung Article 75 at saka Article 84 ng UNCLOS. Ano ba sabi ng article? Na kailangan magsumite. Oo. Kasi alam mo, ang UNCLOS pinagmumula ng ating karapatan. Ngunit meron ding partiyan ng obligasyon ng bawat estado. Para maklaim mo yung karapatan na yun. Kaya kailangan, meron tayong coordinates talaga. Nag-aaway-aaway nga eh. Baka naman walang letra por letra nakasulat na kailangan ng coordinates. O, di basahin niya. Alam nga naman upang magbasa sa kanya. Kailangan, basahin niya. Ito, binabanggit ko na nga sa kanya eh. Article 75 at saka Article 84, inuobliga po tayo ng UNCLOS. Na magsumite. Oo. Hindi lamang yun. Alam mo kung sino pang nag-uubliga sa atin? Sino? Yung Secretary General ng United Nations. Aha. Sapagkat tayo ay miyembro ng UN. Opo. Alam mo, nag-i-issue ng regular na paalala ang United Nations na tayo ay mag-comply doon sa mga regulatory issues. Kagaya, pinagsasambit tayo ng coordinates talaga. Aha. Alam ba nyo ngayon, isipin, ito, kailangan malaman ninyong dalawa ito. Obligasyon ito Opo. ng isang partido ng isang treaty. Okay? Kailan ba tayo nag-sign sa UNCLOS Gen? Kailan pa? 1982. 1982 na pala. Niratify ng ating pamahalaan 1984. Okay. Naging enforceable sa atin Opo. 1997 o 1994. 1994. Okay. Sa makatwid, 1994, 2026, ilang taon nang nakararaan? Oh. Nelson, Mga... mathematician, 32. 32. Tama. 32 years ago. Oh. Sabi ng Article 75, 84, mag-submit kayo ng chart sa mga coordinates. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nagsasubmit. 32 years nang nakakaraan. Babasahin ko na para akala ano nyo lang yan interpretation. O yan, nakita na niya. O, basahin mo. Article 75. Part of the convention's provision on the exclusive economic zone requires coastal states to provide publicity for charts or list of geographical coordinates. Yan. Ulitin mo nga yun. List of geographical Paano magdedebate pa ba tayo kung ganyan pala yung mga argument, yung mga gagamitin nitong si Antonio Carpio nababasag na dito pa lang sa pagsagot na to ni Senator Rodante Marcoleta. Wala nang debate. Debate. coordinates Sana nakikinig yan. defining the outer limits of their EEC. Oo. Ibig sabihin, Sen, parang talagang banggaan no? Hindi ba obligasyon yun? Ibig mo sabihin, ikaw pinangangalandakan mo ang karapatan mo sa UNCLOS, pero yung obligasyon, hindi mo tinutupad. Yan. Dalawang bagay yun, Nelson Tama. Alamin mo ang karapatan mo, ang sinasaad sa UNCLOS, ngunit gampanan mo ang pananagutan mo, ang obligasyon mo na nakasaad din dito. Aha. 84, ano sinasabi ng 84? Yan. Hanggang 75 lang po ito. Sige, basta total nabasa niya na yung dito pa lang tapos na Wala na tayo. O bakit niya sinasabi? Sinong paniniwalaan mo ngayon? Yung UNCLOS o yung sinasabi niya? Aha. Makikita po ng natin ngayon. Bakit po kailangan ng coordinates? Ang dami po kasing disputants ang daming claimants Tama po. Para hindi magulo, yun lamang yun lamang pong sasabihin ko sa inyo, meron tayong tinatawag na International Seabed Authority. Okay. Yan po ay may kinalaman sa mga vessels na nag-explore po ng oil and gas. Na ganyan, tsaka ibang magnetic minerals, So, exploration naman po ito. Okay. Ibang genetic minerals, I'm sorry, no? Oh. Sana kung ang pakay mo lang ay Maritime Scientific Research. MSR.
Ayan, kakaraniwan may consent na yan kasi kailangan ng pangmundong ano yan eh. Ano yan eh, agham yan eh. Opo, Research. Para malaman natin kung Ganun ano. pala yun, oho. Yan, walang masyadong problema yan eh. Masyadong tututo. Pero pagka pumalaot ka, at ang gagawin mo ay exploration, oil, gas, Ayan. and genetic minerals, Aha. ay i-guide ka ng Seabed Authority kasi nasa ilalim na yan. Kaya nga yung continental shelf mo, kailangan yan eh. Opo. Kung wala kang coordinates, hindi ka basta makakapasok dyan. Ayun. Sasabihin ng ano, pag may coordinates, di kung wala kang, kaya pala pasok ng pasok sa atin yung mga yan eh. Paano, kasalanan lahat ni Justice Carpio, sinabi niya, hindi na dapat magkaroon ng coordinates. Kaya siguro po ngayon, papasukan tayo ng lahat ng mga nag-i-explore na yan, sisihin po ninyo siya. Kasi ayaw niya magbigay ng coordinates eh. Hanggang ngayon po, ay wala pa po tayong coordinates pagkatapos ng Para sa mga taga-kalayaan, alam nyo na ngayon kung sino talaga ang tunay na may kasalanan, kung bakit imbis na umayos ang usapan, lalong lumalala. Kasi yung sa part natin, hindi natin ginagawa. Di ba? Atin tayo ng atin to. Pero hindi naman natin ginagawa yung parte natin para talagang maging solido ang ating mga claim dyan sa, kung tawagin nila West Philippine Sea, pero talagang nakapangalan dyan South China Sea. Ngayon, pagka hindi mo tinawag na South China Sea, ay West Philippine Sea, pro-China ka, hindi ho. Yun ano lang yung kumbaga, yan ang problema sa mga Pilipino eh. Ano na kumbaga, yun na ang totoo, ayaw pa nilang tanggapin na hindi West Philippine Sea tawag dyan, South China Sea. Sa Pilipinas, syempre, nandito. Pero pagka lumabas ka ng Pilipinas, wala hong lugar sa karagatan na nagngangalang West Philippine Sea. Okay? Yang Google Map po na yan, hindi yung mapa ng mundo yan. Okay? Yan pribadong mapa ng isang napakalaking kumpanya. Yung mapang pinagkasunduan, pinirmahan ng bawat mga bansa dyan sa UN, doon natin dapat ipatala. Kasi doon, pagka ikaw nagbigay ka ng doon na coordinates, yung sinabi nitong si Senator Rodante Marcoleta, merong umalma, doon tayo mag-upisa mag-usap, di ba? Doon na natin upuan na maayos. Ika nga magkakalatagan na tayo doon ng mga ebidensya kung kanino nga ba talaga yan. Napaka-komplikado yan mga kababayan. Ang tagal na nating tinalakay yan. Isa-isa ho natin. Yung mga pictures dyan sa South China Sea na yan. Yung mga inuukupan ng Malaysia, inuukupan ng Taiwan, inuukupan ng Vietnam. Isa-isa ho natin yan. Sa mga matagal na sa PH update, alam nyo ho yan. Talagang pinakita ho natin kung paano lukoyin na sambay ng Pilipino nitong mga taga-mainstream media na to. 32 taon. Alam niyo kung bakit? Ewan ko. Kasi pinayuhan niya ni Carpio na wag na maggumawa. Kaya nga siguro. Ngayon, madali namang kwentahin. Na pag sinasabi natin, alam mo, sinabi ni Jen, sinabi ni Nelson, sinabi ko na rin, hanggang ngayon po, after 32 years, bakit hindi po tayo makapag-submit, makapag-deposit ng chart at geographic coordinates? Mali ka naman eh. Kapag ang dami na namin puntahan po ninyo yung website po ng Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. Dualos. Real time po ito. Yan po, ibibigyan po kayo ng update kung ano po ang naisubmit na natin. Tayo ho dito sa PH Update, isa yan sa mga dahilan kung bakit pinapanood natin niya sa ganang mamamayan. Kasi wala akong BS dyan. Walang kung ano-anong kabalbala na ginagawa ng ibang istasyon. Kumbaga para maging kaaya-aya sa naratibo ng kanilang mga amo, kahit ninuloko na nila sambay ng Pilipino, okay lang ho sa mga walang yan. Gaya ng senador na binanggit natin kanina, yung tanong ko, kinuha niya sa ibang sagot. Sa susunod na video ho natin pasadahan yan. Ayun na nga. Dito na unahan tatapusin ang ating reaction video kaugnay sa mga punto de vista na yan ni Senator Rodante Marcoleta. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.